Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong kwento ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Kwento ng pag-ibig na unti-unting nabuo sa pagitan ng isang doktora at isang trabahador. Ito po ang kanilang maiksing kwento ng buhay na ating isasabuhay ngayong araw. Muli, ako po ang inyong makakasama, Miss Love. Magandang araw po, Miss Love. Ako nga pala si Eleazar, 29 anyos. Matured sa edad kong to dahil na rin siguro sa dami ng trabahong naranasan ko. Ngayon po, isa akong boy sa bahay na pagmamay-ari ng mga Buenavista. Kilala sila sa lugar namin at dating katulong doon ang nanay ko. At nung magkasakit nga siya, ako ang pumalit para tumulong-tulong sa pagtatrabaho roon. Pero kailanman, hindi ko naisip na darating ang gabing makakasama ko sa iisang kwarto ang panganay nilang anak na si Doktora Estela Buenavista. Isang byuda, pero napakaganda pa rin kahit 47 na ang edad niya. Maayos naman ang buhay ko noon sa bahay nila. Ako na ang bahala sa maintenance ng hardin nila. Araw-araw akong magdidilig ng halaman, maglilinis ng bakuran, at minsan sasama sa driver kapag may ipapabili si Don Ernesto, ang ama ni Doktora Estela. Sanay na ako sa ganung buhay. Kaya nung sabihin nilang uuwi galing Maynila si Doktora Estela para magbakasyon ng isang buwan sa probinsya, wala naman akong gaanong pakialam nung una dahil hindi talaga ako entresado. Alam ko mabait siya, maganda, pero bihirang ngumiti mula daw nung mamatay ang asawa nito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Ellie, ikaw na bahala kay Mami Stella habang nandito siya. Bilin sa akin ni Nay Rosa, ang matandang katiwala sa bahay. Opo, Nay. Mahilig yun magkape sa umaga. Tapos ihanda mo lagi ang sasakyan kapag gustong mamasyal. Ikaw nang bahalang maglibang sa kanya. Ipasyal mo sa mga magagandang lugar sa atin dito. Tumango lang ako. Normal na utos lang yon para sa akin. Pero nagbago ang lahat nung dumating siya. Tanghaling tapat noon, nang huminto ang puting sasakyan sa harap ng malaking bahay. Ako agad ang lumapit para buksan ang gate. Pagkababa niya noon sa may garahe, bigla akong natulala. Nakashade siya at simpleng puting damit lang na hanggang tuhod. Nakalugay ang buhok niya noon na bahagyang kulot ang dulo habang dahan-dahang tinatanggal ang salamin sa mata. Ikaw si Eleazar? Tanong niya. Opo, doktora. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko alam bakit parang biglang kinabahan ako noon. Binatilyo pa ako noon nung huli ko siyang makita. Nung dito pa siya nakatira noon sa kanila. Pero ngayon ko na lang siya ulit nakita ng ganito na ang itsura niya. At hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit iba ang dating niya sa akin. Simula noon, halos araw-araw niya akong kasama. Minsan, nagpapasama siya sa pamamasyal. Minsan sa tabing dagat pupunta kami. Minsan naman doon sa bukid nila, malapit lang din sa mansyon nila. At habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging madaldal na siya kapag ako ang kasama niya. Napakatahimik talaga dito sa probinsya. Sabi niya minsang nakaupo kami sa duyan sa likod ng bahay nila. Mas okay po talaga rito kaysa Maynila. Tama ka dyan. Uminom siya ng kape, tsaka ako tiningnan. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba? Muntik akong mabilaukan sa iniinom kong tubig. Wala po. Talaga? Natatawa niyang sabi. Napakamot na lang ako sa ulo habang umiinit ang mukha ko. Simula noon, naging mas komportable pa siya sa akin. Minsan nga tinatawag na lang din niya akong Ellie, imbis na Eleazar. Kapag gabi naman at tapos ng trabaho ko, madalas niya akong tawagin sa terrace
para may kausap daw siya habang umiinom siya ng wine. Samahan mo na muna ako rito. Opo. Hindi ka ba naiilang sa akin? Hindi naman po. Sinungaling. Natatawa niyang sagot. Inumumula ka nga lagi pagkausap mo ko eh. Hindi ko alam paano sasagot sa kanya. Basta ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo akong naaakit sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil iba siya kung makitungo. Mabait pa. Hindi niya ako tinatratong utusan. Isang gabi nga, nasa kusina ako noon at nagtitimpla ng kape nang bigla siyang dumating. Nakasuot lang siya ng manipis na bestida habang basa pa ng kaunti ang buhok. Kumusta? Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi pa ho, doktora. Lumapit siya sa mesa. Gawan mo nga rin ako niyan. Opo. Tahimik lang kaming dalawa. Alam mo, Ellie, salamat. Napatingin ako sa kanya. Para saan po? Sa pag-entertain sa akin habang nandito ako. Alam mo, ang buhay ko sa syudad sobrang nakakapagod. Ang araw-araw na biyahe, sa ospital, pati sa mga pasyente. Ay, sobrang nakakapagod talaga. Huminga siya ng malalim, tsaka ngumiti ng marahan. Pero dito, dito lang talaga ako nakahinga ng maluwag. Sana pala talaga noon pa ako umuwi. Hindi ko alam bakit parang biglang bumigat ang pakiramdam ko habang nakatitig ako sa kanya noon. Sa liwanag ng dim na ilaw, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko, Miss Love. Pero doon ko unang napansin ang lungkot sa mga mata niya. Miss niyo po bang asawa niyo? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumango-tango siya. Oo naman. Sobra. Pero mas nakakamiss yung may makasama. Ang hirap kaya nag-iisa. Gusto ko namang makaramdam na may kasama ako sa bahay. Natahimik ako bigla. Bigla siyang tumingin sa akin. Ikaw, pawala ka na pala sa kalendaryo ah. Wala ka pang balak? Tsaka na lang ho siguro. Alam mo, Ellie, hindi magandang mag-isa. Tingnan mo ko, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Maagang nabiyuda, walang anak. Hindi ko alam paano ba ulit ako magsisimula. Tingnan mo ang edad ko. 40 mahigit na. Pero heto ko, wala pang kasama. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa noong gabing iyon. Hanggang sa biglang may kumalabog sa labas. Napaigtad siya, tsaka napahawak sa braso ko. Sorry, natatawa niyang sabi. Nagulat lang ako. Ayos lang po. Pero hindi niya agad binitawan ang braso ko. At ako naman, hindi rin nakakilos. Magkalapit kami noon. Sobrang lapit na naaamoy ko ang pabango niya. Amoy vanilla at kung anong mamahaling perfume na hindi ko maipaliwanag. Tumatanda na yata talaga ako. Biro niya habang nakatingin sa akin. O baka nasusobrahan na yata sa kape. Pagtawa pa niya. Hindi ho. Napakunot ang noo niya. Hindi? Anong hindi? Hindi ho kayo tumatanda. Dahil mula noon, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang itsura niyo. Walang pinagbago. Maganda pa rin kayo. Natigilan siya sa sinabi ko noon. At sa unang pagkakataon, nakita kong namula siya ng bahagya. Oh my God, Ellie. Bolero ka rin pala? Hindi po ako nagsisinungaling. Ilang segundo kaming nagtitigan. Hanggang sa siya mismo ang umiwas ng tingin. Sige na nga. Matulog ka na. Opo. Pero bago siya tuluyang umalis ng kusina, huminto siya sa may pintuan. Ellie? Po, doktora. Samahin mo ako bukas sa bayan ha. Tayong dalawa lang. Tumango ako. Sige po, walang problema. Ngumiti siya bago tuluyang umakyat sa kwarto niya. At naiwan akong nakatulala
habang mabilis ang tibok ng dibdib. Doon ko unang naramdaman, Miss Love, na may kakaibang nangyayari sa pagitan naming dalawa. At hindi ko alam na ang simpleng bakasyon na iyon ng isang biyudang doktora ang tuluyang magpapagulo sa tahimik kong buhay. Kinabukasan nga, matapos ang gabing nag-usap kami sa kusina, maaga akong nagising para ihanda ang sasakyan. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung mga tingin niya sa akin ng gabing yon. At habang iniisip ko iyon, bigla ko siyang nakita mula sa may hagdanan. Nakasuot siya ng simpleng floral dress at nakaipit lang ang buhok niya. Pero kahit ganoon, napakaganda niya pa rin sa paningin ko. "Good morning, Ellie." Nakangiti niyang bati. "Good morning po, doktora." "Ready ka na?" "Opo, Dok." Hindi ko alam bakit parang magaan ang aura niya noong araw na yon. Mas madaldal siya kaysa dati. At habang nasa biyahe kami papuntang bayan, kung ano-anong kinukwento niya o kung ano-anong kwento ang sinasabi niya tungkol sa kabataan niya rito sa probinsya. "Alam mo, makulit ako dati." Natatawa niyang sabi. "Ako yung tipong tumatakas kay Papa para maligo sa ilog." "Talaga po? Hindi halata no?" Napangiti ako. Minsan, napapatingin siya sa akin habang nagmamaneho ako. At sa tuwing mahuhuli ko siyang nakatingin, ngingiti lang siya na parang may iniisip. Pagdating namin sa bayan, sabay kaming kumain sa isang maliit na restaurant. Nung una, naiilang pa ako dahil pakiramdam ko maraming nakatingin sa amin. Pero parang wala lang naman sa kanya. "O ano, tahimik ka na naman." "Nahihiya lang po ako, doktora." "Bakit naman?" Baka kung anong isipin ng mga tao eh." Napangiti siya habang umiinom ng juice. "Nako, hayaan mo sila." Hindi ko alam bakit parang may kakaibang saya akong nararamdaman noon. Simpleng araw lang naman iyon, pero bakit pakiramdam ko sobrang espesyal. Pagkatapos naming mamili, dumaan pa kami sa tabing dagat bago umuwi. Umupo kami sa may dalampasigan habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Ang bilis ng panahon, no?" Mahina niyang sabi. "Opo. Minsan iniisip ko, parang kahapon lang may asawa pa ako." Napatingin ako sa kanya. Kita ko agad ang biglang paglungkot sa mukha niya. "Masayang-masaya po ba kayo noon?" Tumango siya ng marahan. "Oo naman. Masayang-masaya. Kaya lang, maaga siyang nawala." Hindi ko alam, Miss Love, kung bakit gusto ko siyang yakapin nung mga time na yon. Parang gusto kong bawasan kahit papaano ang bigat na daladala niya. At siguro, doon nagsimulang lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Gabi na nang makauwi kami sa bahay. Tahimik na ang buong bahay at karamihan sa mga tao ay tulog na. Ako naman, diretso agad sa likod ng bahay para ayusin ang ilang gamit na naiwan sa sasakyan. Akala ko tapos ng araw ko. Pero maya-maya lang, narinig ko ang boses niya. "Ellie?" Paglingon ko, nakita ko siyang nakatayo sa terrace habang may hawak na wine glass. "Pwede mo ba akong samahan muna?" "Opo, Dok." Pumunta ako sa terrace at umupo sa katapat niyang upuan. Mahangin noong gabing yun at tanging ilaw lang mula sa hardin ang nagbibigay liwanag sa paligid. "Salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi," sabi niya. "Wala pong anuman. Totoo palang sinasabi nila." "Sinasabi nila?" Nila Aling Rosa." "Naku, huwag kayong maniniwala dun, doktora. Yung mga sinasabi ng matandang yun, huwag na huwag ho kayong maniniwala." Natatawa siya sa biglaan kong pagbabago ng ekspresyon. "Ano ka ba? Wala naman silang ibang sinabi. Ang sabi lang niya, mabait ka raw at binatang binata." Napangiti tuloy ako at yumuko ka agad. Nahihiya pa rin ako sa kanya kahit ilang araw na kaming halos magkasama palagi. Biglang natawa si doktora. "Alam mo, Ellie, ang cute mo pag nahihiya ka."
Lalo tuloy akong napayuko. Doktora naman. Totoo naman eh. Ikaw talaga. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Pero habang tumatagal, mas lalo talaga akong kinakabahan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Ang sabi pa nga nila dito, hanggang ngayon daw hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Teka, totoo ba? Naku, hindi totoo yun, doktora. Chismis lang yun ni Nanay Rosa. Naku, talagang matandang yun. Lagot talaga sa akin yun. Natawa ulit siya hanggang sa bigla siyang tumayo. Halika nga rito. Lumapit ako sa kanya. Paglapit ko, inayos niya bigla ang kwelyo ng polo ko. Ang gulo-gulo palagi ng suot mo. Natatawa niyang sabi. Pero hindi niya agad ako binitawan. At doon ko ulit na amoy Miss Love yung pabango niya. Yung amoy na ilang gabi ko nang hindi makalimutan. Napatingin ako sa kanya. Napatingin din siya sa akin. At sobrang lapit naming dalawa noon. Ellie, mahina niyang sabi. Po, hindi ka ba natatakot sa akin o naiilang? Bakit naman po ako matatakot at maiilang? Kasi mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. Umiling ako. Hindi naman po importante yun eh. Edad lang yun. Tahimik siyang napatingin sa akin. Parang may hinahanap siya sa mga mata ko. At bago ko pa man maisip ang susunod na mangyayari, bigla siyang yumakap sa akin. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang alab ng katawan niya at ang mahinang panginginig ng paghinga niya habang nakasandal siya sa dibdib ko. Pagod na akong maging matatag, Ellie. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit kusang gumalaw ang mga kamay ko noon para yakapin din siya. At sa unang pagkakataon, parang wala nang pagitan sa aming dalawa. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin sa akin. Magkalapit na naman ang mga mukha namin. Doktora. Pero hindi niya ako pinatapos magsalita. Marahan niya akong hinalikan. Isang halik na punong-puno ng kalungkutan, pangungulila, at the same time, pananabik. Napatulala ako pagkatapos noon. Pero siya mismo ang muling lumapit. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako umiwas. Naging mas mahigpit ang yakap namin sa isa't isa. Habang nasa terrace kami, pakiramdam ko noon, kaming dalawa lang ang tao sa buong mundo. At kahit alam kong amo ko siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ellie, bulong niya habang nakatingin sa akin. Po, samahan mo muna ako sa kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko noon habang sinusundan ko siya paakyat ng hagdan. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, pero sa bawat paglingon niya sa akin, parang mas lalo kong nawawalan ng lakas para umatras. Pagpasok namin sa kwarto niya, agad niyang isinara ang pinto. Tahimik kaming nagtitigan habang marahang umiihip ang hangin mula sa bukas na bintana. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Pwede ba ngayong gabi? Kalimutan muna natin lahat? Hindi ako nakasagot. Tumangulang ako ng marahan. At nung gabing iyon, tuluyang nagbago ang relasyon naming dalawa. Nung magdikit ang labi namin, pakiramdam ko, Miss Love, nanalo ko sa loto. Iba't ibang pakiramdam ang naramdaman ko noon at para bang gusto kong tumalon sa sobrang tuwa. Hanggang ang gabing iyon, ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan sa piling ni Doktora Estela. Dahil nung gabing iyon, may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing iyon sa kwarto niya, akala ko magiging ilang na kami sa isa't isa kinabukasan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo kaming naging malapit. Parang unti-unting nawala ang pagitan naming amo at utusan. Kapag magkasama kami, parang normal na magkaibigan na lang kami na matagal nang magkakilala. Minsan nga, tinutokso ko dun sa bahay. Sabi ni Nay Rosa, "Nako Ellie,
Mukhang na-inlove ka na yata ha? Nay Rosa naman, nakakaya kay Mami Stella eh. Baka mamaya marinig na naman kayo nun. Kung ano-ano pa naman chinichismis ninyo. Ay sus, ikaw naman oh. Yung pisngi mo kulay kamatis na. Malakas nitong tawa. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa terrace. Kapag hapon naman, madalas niya akong yayaing maglakad sa bukirin o kaya sa tabing dagat. At kapag gabi, doon kami mas nagiging malapit sa isa't isa. Hindi naman o hindi man laging sabihin, pareho naming alam na may namumuong damdamin sa pagitan naming dalawa. Isang gabi nga, habang nasa hardin kami at nakaupo siya sa duyan, bigla niya akong tinanong, Ellie, tingin mo ba mali tayo? Napatingin ako sa kanya. Tahimik ang paligid noon at tanging ang mga ibon na lamang ang maririnig. Hindi ko po alam, sagot ko ng totoo. Pero masaya po ako kapag kasama ko kayo. At parang hindi naman mali. Dahil wala naman tayong inaapakang tao eh. Parehas naman tayo nag-iisa. Kaya wala naman sigurong problema. Ngumiti siya. Tama ka. Humiga siya ng bahagya sa balikat ko habang pinapanood namin ang mga bituin. Matagal na akong hindi naging masaya ng ganito. Hindi ko napigilang hawakan ang kamay niya. Doktora. Huwag mo muna akong tawaging doktora. Napangiti ako noon. Ano pong itatawag ko? Di tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Stella. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Ngayon lang niya sinabi yun. Sige. Gustong gusto ko yun. Stella. Napangiti siya at saka bahagyang tumingin sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, marahan niya akong hinalikan sa pisngi. Mula noon, halos gabi-gabi na kaming nagkakasama sa kwarto niya. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at naglalambingan. At sa bawat gabing magkatabi kaming natutulog, mas lalo kong nakikita ang totoong siya. Hindi yung seryosong doktora, kundi isang babaeng matagal ding nasaktan at nangulila. Minsan habang nakahiga kami, alam mo Ellie, natatakot ako. Bakit naman? Baka kasi mamaya hanggang bakasyon lang to. Pagbalik ko ng Maynila, wala na. Parang panaginip lang. Natahimik ako. Dahil yun din ang tanong sa isip ko simula nang maging magkalapit kami. Isang buwan lang ang bakasyon niya at malapit na yung matapos. Babalik ka rin sa Maynila, di ba? Mahina akong sabi. Hindi siya sumagot. Tanging paghinga niya lang ang naririnig ko habang nakasandal siya sa dibdib ko. Parang ayoko nang bumalik eh. Napatingin ako sa kanya. Ano? Ngumiti siya ng marahan. Nakakapagod kaya roon. Pero paano ang trabaho niyo? Pwede naman akong bumalik paminsan-minsan. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ko nang marinig ko yung sinabi niya. Akala ko kasi isa lang akong pansamantalang saya para sa kanya. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko namang seryoso siya sa akin. Kinabukasan nga, nagulat ako nun Miss Love. Nangyayain niya akong sumama sa bayan. Akala ko may bibilhin lang siya o kaya mamamasyal kami ulit. Pero pagdating namin sa isang maliit na restaurant, seryosong mukha niya. May sasabihin ako Ellie. Kinabahan ako kaagad. Ano po yun? Huminga siya ng malalim. Kinausap ko si Papa kagabi. Bakit o? Tungkol sa'yo. Parang biglang natuyo ang lalamunan ko. Anong sinabi niyo? Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya bago siya ngumiti. Sabi ko sa kanya, gusto kitang isama sa Maynila. Napatingin ako sa kanya. Hindi agad nag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Ako? Tumango siya. Hindi bilang utusan. Ano ho? Mahina siyang natawa. Kundi taong gusto kong makasama. Pakiramdam ko noon parang nananaginip lang ako. Pero ako lang to. Boy lang ako rito.
Hinawakan niyang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Huwag mo nga maliitin ang sarili mo, Ellie. Tahimik akong napayuko dahil hindi ko alam paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko noon. Pinaghalong saya at takot. Dahil hindi ako sanay. Pagkatapos noon, mas naging magaan ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi na namin kailangang itago sa isa't isa ang totoong nararamdaman namin. At sa mga sumunod na gabi, bago matapos ang bakasyon niya, mas lalo naming sinulit ang bawat oras na magkasama kami. Minsan sa terrace habang kumakain. Minsan naman sa hardin. At madalas, sa kwarto niya, na dati ay bawal kong pasukin kahit kailan. Pero ngayon, doon ko na nararamdaman ang pinakapayapang tulog ko gabi-gabi. Dumating yung araw ng pagbalik niya sa Maynila. Habang inaayos ko ang mga gamit niya sa sasakyan, pakiramdam ko sobrang bigat ng dibdib ko noon. Akala ko, iiwanan na niya ako. Pero bago siya umalis, lumapit siya sa akin. Ano, ready ka na? Nakangiti niyang tanong. Para saan ho? Di ba sasama ka sa akin? Natigilan ako. Ngayon na ho ba? Oo naman, ano ka ba? Pero paano ang trabaho ko rito? Napag-usapan na namin yan ni Papa. Hindi ako makapaniwala. Binatukan ako ni Nay Rosa. Napatingin tuloy ako dito. Ay nako Ellie, napakahina mo talaga. Sige na, kumilos ka na. Ayusin mo ng mga gamit mo. Natatawa na lang ako noon habang tumatango-tango. Nung makasakay na kami ng sasakyan, ako na ang nagdadrive. Natatawa pa rin to habang tumitingin-tingin sa akin. Akala mo ba nagbibiro ako? Kailangan ko talaga ng kasama sa Maynila. Ang driver? Natatawa kong biro. Mas lalo siyang natawa. Hindi. Lumapit siya sa akin, tsaka marahan akong hinalikan sa pisngi. Gusto ko lang makasama ang lalaking mahal ko. Parang natulala na lang ako habang napapatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, Miss Love, sa buhay ko, pakiramdam ko, naka-jackpot ako sa buhay ko. At habang papalayo kami sa probinsya, hindi ko maiwasang mapangiti dahil hindi ko akalain na ang pagiging simpleng boy ko sa bahay ng mga Buenavista, hahantong pala sa pag-ibig na hindi ko kailanman hinanap. Hanggang dito na lamang po Miss Love ang maiksing love story ng aming buhay ni Doktora Stella. Muli, ako po si Eleazar at maraming salamat Miss Love sa pagbibigay ng buhay sa aking kwento.